Gusto mong mag-beach pero nagtitipid ka. Gusto mong mag-water adventure na kasama ang buong barkada para masaya. Pero gusto mo din na sana ay malapit lang sa Metro Manila. Hindi natin kailangan maging mayaman. O kahit mag-ipon man lang, dahil sa pupuntahan natin ngayon ay tsak na magugustuhan mo. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi natin kailangan ng malaking halaga para lang tayo maging masaya. Ang tanong, saan nga ba aabot ang 20 pesos mo? Nagpunta nga kami ng Infanta, Quezon at lahat ng nakikita ninyo ay aming mga nadaanan. Sobrang sarap mag-rides papunta rito. Dahil sa maganda at patag na kalsada, maganda pa ang mga tanawin habang bumabiyahe ka. At hindi ka maboboring kahit ikaw pa mag-isa. Pagdating pa nga lang ng Real Quezon, nagmistulang Blue Lagoon ka agad, ang tabing dagat na ito. Kaya naman uumpisahan na natin ang istorya para maiset na ang lakad ng buong barkada. Dahil sa kwento na to, ang budget bill mo ay sapat na. Dito nga tayo nagpunta sa Tando Beach Resort na merong 20 pesos entrance fee. Sa pagpasok pa nga lang namin napapaligiran na to ng mga puno at meron din tong malawak na parkingan sa loob. Pwede kang magduyan o kahit banana boat pa. Kaya naman stay put ka lang dyan at iset mo na ang lakad yung buong pamilya o kahit buong barkada pa. Bumaba na nga tayo ng sasakyan at lumakad papalapit sa tabing Pangpang. At napansin ko kaagad ang napakagandang dagat na meron sila rito. Pero di na ako nagtataka dahil nasa tapat nila ang dagat Pasipiko na isa sa may pinakamalalim at pinakamalawak na katubigan sa buong mundo. Sa sobrang pagmamadali ko, akalain mo, sinubukan ko agad yung banana boat nila rito. Hindi ko kailangan matakot kahit na hindi ako marunong lumangoy dahil meron silang life vest dito. Napakasarap sa pakiramdam na kasama mong nag-i-enjoy ang mga mahal mo sa buhay. Tulad ng buong pamilya, tropa, barkada, lalo na yung pinakamamahal mo pa. Huwag nating gawing komplikado ang ating buhay. Kung may problema, mag-unwind. Kalimutan muna kahit panandalian lang. Dahil ang problema, hindi natin kayang tapusin yan. Mawawala, masosolve, pero may darating na bago. Ang kailangan dito, kung paano natin siya haharapin ng buong loob at porsigido. At para naman masiguro ang kaligtasan ng buong bisita, sila dito ay nagtalaga ng hindi lang isa, dalawa, kundi 3 pa na lifeguard. Dahil ang buhay hindi lang dapat maging masaya, kundi dapat pinapahalagahan pa. Kaya kung ikaw ay napaghihigpitan o nasasakal na, dapat nga ay matuwa ka. Dahil isa lang ang ibig sabihin nun, kundi ikaw ay sobrang pinapahalagahan niya. Kaya naman sa susunod na pag-ikot ng iyong gulong, isa na sana to sa mga listahan na mga pupuntahan nyo. Isa pang magandang impormasyon na nakakuha ako dito, na pwede po pala kayo ditong mag-celebrate ng mga reunion o birthday po ninyo. At kung kayo ay buong barkadang nagkayayaan ng biglaan, huwag po kayong mag-alala dahil papahiramin kayo ng mga gamit pang luto rin dito. Diba? Astig talaga dahil dito pinapahalaga nila ang bawat bisita. Kaya nga ito, isasagad ko na para makuha ninyo ang buong impormasyon bago kayo pumunta. So mga idol, magtatanong nga tayo kay Ma'am Hazel kung magkano ba yung per cottage dito. So since nandito na tayo, para malaman natin kung magkano ba, tsaka yung kung ano yung mga pasok sa budget ninyo. So Ma'am Hazel, magkano ba yung isang cottage natin dito? Depende sir, pag yung po mga open lang. Opo, day tour, pag maghapon po 500, tsaka entrance na 20 per head. 500 yung cottage plus additional na 20 pesos per head. Opo, per head po yun. Tapos ma'am, ano yung mga example bang ng cottage na yun, na open? Ito sir, pwede po. Ito yung kubo Opo, ito po, mga ganitong kubo. Tapos itong ganito ma'am, yan. Meron ito din po. Pare-pares po sila. Pare-pares po sila. So ilan yung capacity niya ma'am? 10 to 15 packs po. 10 to 15 packs, so pwede na.
And then ma'am, pagka for example magdamag ma'am, 800 po yung open cottage lang namin na ganito. Additional kunyari, ma'am, 300. Additional 300 Apo. from for example 8 AM ng umaga no? Apo. Start ng 8 AM and then kinabukasan po yun. Kinabukasan po ng 8 AM 8 AM din. Pero kami naman po ay tumatanggap po naman kami kahit late na yung ano, Apo. late na dumating. Yun. And Basta po kung anong oras kayo dumating, 22 hours. 22 hours. Apo, yung pong overnight rate ninyo. And then ma'am, yung mga hindi po siya open cottage. Ito Magkano sir, po? yung mga ganito, 1.5 po, tsaka entrance fee na 20 per head rin. 1.5. Apo. Meron din po Overnight kaming, na rin po apo, yun. overnight na rin Okay. po. Meron din po kaming mga room sa likod. Magkano naman po yung mga ganun ma'am? Yung aircon po namin na pang grupo, 10 to 12 packs, ano po siya, 2.5, tsaka 20 per 2.5. head. Apo. 20 ganun po yun Eto sir, yung mga ganito namin, ang provided naming bed ay isa. Pero pwede kayo magdala ng mga panlatag. Dahil malaki po yung taas. Malaki yung taas. And then sa mga water activity natin tulad kanina, yun po yung banana boat. Banana ano? boat. So, Swimming, mga idol, pwede din po kayo mag-boating. Sa yung boating na mismong yung bangka. Isa po yung bangka. Sa ganun ma'am, ano po yung iniikot dito malapit lang? Yung medyo ano? Depende po kung saan ang gusto. Meron po kami noon Magkano na po per head nun, ma'am? nag-fishing naman sila. Depende po nag-fishing. sa layo. Pag halimbawa po medyo malapit, as half day, 1.5 to 2,000. Okay. Tapos ma'am, meron pala rito mga nag-experience ng fishing, ano? Gamit Apo, yung meron po. boat. Gamit po yung bangka. Okay. Tapos dito ma'am sa ano, pag ganun, pag ganito ma'am, 150 ma'am na per 150 head. po per head. So yan po yung ano natin, yung banana boat. And then seat na seat naman dito mga idol kasi meron silang lifeguard dito mga idol. So mga idol, maraming salamat. Ipapakita ko pa sa inyo yung mga ibang mga pwedeng gawin dito sa loob. So tara, let's go guys. Pero bago matapos yung ating kwento, daanan nyo na rin yung aking natuklasan dito. Meron palang hanging bridge sa barangay Pinaglapatan at libre lang to kapag inyong napuntahan. Ito ay may pagkakahawig sa Mapa Nuepe Lake ng Zambales na tinaguri ang New Zealand po ng Pilipinas. At kung mas madedevelop pa po ito at malalatagan ng mga tent para sa may hilig mag-adventure, ay maaari po talaga itong maging camping site at sigurado na mas maraming turista ang magbabalak na pumunta. Sayang dahil hindi ko masyadong napalipad ng mataas yung ating drone, kaya naman hindi natin nakita ang mga ilog na mga nagdudugtong papunta sa dagat. Hindi man po ako taga-Infanta, pero isa po ako sa nagpapasalamat kay Congressman Mark Inverga dahil ang dating pangarap lang ng mga taga-barangay Pinaglapatan at sinasabi nilang suntok sa buwan ay naging posible na dahil sa kanyang pagpupursige na magkaroon ng hanging bridge dito sa barangay Pinaglapatan dahil wala po ni isa ang nagtatangkang tuwid dito dahil nagmimistulan po itong karagatan kapag malakas ang ulan. Kaya naman napakalaking tulong nito sa mga residente rito at nagpapasalamat silang lahat sa butihing congressman. Kaya naman, kung gusto mo tong daanan, simula dyan sa kanilang kabayanan, ay wala pang 10 minuto ay mararating mo na ito. Sa mga magpupunta, kapag nakita nyo yung arko ng Poblasyon Bantilan ay diretso lang po at sa bandang dulo ay mararating nyo na ang hanging bridge na hinahanap nyo. Maraming salamat po hanggang sa muling paglalakbay. So yun mga idol, dito tayo sa hanging bridge nila. Napakagandang maglakad dito mga idol kasi umaalon. Yan. Yan naman yung ilog.
So yan, may mga bangka dyan mga idol. Oh, napakaganda oh. Sigurado at napakaraming mga alimango rin dito. Yan. Sa kabilang part naman ito mga idol, para nasa ibang bansa. Para nasa Mapa Nuepe. Yan, para siyang Mapa Nuepe ang style. Yan mga idol. So yun na nga mga idol, at nakarating tayo rito. Ngayon pauwi na tayo. So maraming salamat sa inyo mga idol sa pagsama sa ating pamamasyal. So thank you and God bless all.